Okay, kunin natin mga Bible at karon tayo ituloy natin yung ating discipleship, yung discipleship lessons natin. Okay, so Bible basic lessons natin. Nasa lesson 14 na tayo. So, panibagong ulit ito. Next Sunday, pag natapos natin yung next Sunday, another certificate, amen? Okay. Another certificate at um, I think ang lesson 15 gawin natin yung consecration. Okay, so consecration. Sige, so lesson 14 muna tayo. Mark chapter 1 verse 35, tapos Matthew chapter 14 verse 23. Pwede tayong tumayo lahat. Basahin natin ang dalawang talata. This is the practice of the Lord Jesus Christ, our Savior. At maganda na matuto tayo sa example ng Panginoon. Amen? Okay, at personally, ito yung nisip ko, ano ba yung pwede nating gawing lesson sa, yung bang, kasi soul winner or soul winning, yung reasons why we witness, tapos yung be a soul winner, tapos lesson 13 is about the local church, kasi mahalaga yung local church para mag-grow. Tapos itong mahalaga rin, At I pray na ito ay hindi lang ito para sa basic Bible lesson natin sa dinidisciple. I think reminders ito sa lahat sa atin because we really need to have a quiet time with the Lord. Amen? We need to have a quiet time with the Lord. Ito yung personal na devotion. Personal na pakikipag-usap, tawag dito yung personal na time natin para sa Panginoon. Okay? Mark chapter 1 verse 35. Ang sabi niya sa Mark chapter 1 verse 35, ready, go? And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. So ang Panginoon, every morning, he spent time with his Father. Okay, sa solitary place. Matthew chapter 14 verse 23. Matthew chapter 14 verse 23. Matthew chapter 14 verse 23. Okay, sabay-sabay ulit tayo. Ready, go? And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Amen? Sometimes we need to depart from the multitudes. Amen? Okay? Kahit na nasa kwarto ka ngayon, meron ng multitudes. Multitudes of messenger, no? Multitudes of contacts. Okay, from time to time, honestly, ngayon nagkaroon na wala nang privacy na gaano. Kasi kahit saang lugar ka, bigla na lang may tatawag, amen? Okay? Kaminsan, kahit na nasa CR ka, naliligo ka, may tatawag, no? At parang nagmamadali ka tuloy. Okay? At nagkakaroon na but sometimes, ma-realize natin ito ng Panginoon, He needs to go out from the multitudes, okay, to be alone with His Father. So make sure na meron pa tayong personal quiet time. No? Ang personal quiet time, sometimes tinatawag din natin ito na devotional time. Okay, personal devotional time. So tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. We pray na muli Panginoon, kayo pong magbigay sa amin ng wisdom. Tulungan niyo po kami Panginoon to learn something Panginoon personally at maging practical Panginoon sa aming Christian life na kami po ay mag-grow. Because we really need your courage, we really need your strength, we really need your direction, yung guidance niyo po Panginoon sa amin sa araw-araw. And alam po namin Panginoon kung wala po kaming personal connection sa inyo, alam po namin Panginoon madali po kaming bumigay, madali po kami Panginoon magkasala, madali po kami Panginoon masway sa mundong ito. So tulungan niyo po kami Panginoon na personally na magkaroon kami ng personal decision na gagawa kami na meron kaming personal time with you. At dalahin ko po Panginoon na bigyan niyo po kami Panginoon ng inyong wisdom po palagi. At dalahin ko rin po Panginoon yung attentive heart at maging listening heart, magkaroon din kami ng listening heart para willing Panginoon na makinig sa lahat ng inyong pinag-utos sa amin. Pagpalain niyo po Panginoon ng bawat isa, bigyan niyo rin po ako ng kalakasan at wisdom as I preach your word. Ito na po amin sa madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Okay, so personal quiet time. So, huwag niyong sasagutin, sagutin niyo na lang sa mga isipan ninyo, no? Nagkakaroon pa ba kayo ng enjoyment personally to be with God alone? Okay? Or meron ka pa bang personal time with God? Okay, nagkakaroon pa ba tayo ng personal time with God? Okay, so it might be na itong lesson na to, so mahalaga ito na ituro natin to sa dinidisciple natin. At the same time, siguro ma-master natin as a Christian. Okay, ma-master natin as a Christian. Kasi hindi lang kayo nagkumukuha ng strength from the Lord every Sunday. Kasi kung every Sunday lang kayo nagre-recharge spiritually, okay? Malulobat kayo, amen? Malulobat kayo. Yung cellphone nyo nga, palaging hindi lobat no? Sino sa inyo ang cellphone nyo palaging you make sure na charge. Tapos meron pa tayong tinatawag na, tawag dito yung battery, no? Power bank. Okay? So ayaw natin mawalan ng connection. Kaya gusto natin yung cellphone palagi nakano yan, but I pray na ganun din tayo sa Panginoon. Ayaw natin magkaroon ng disconnection sa Panginoon. Okay? Amen? So, make sure na meron tayong proper connection sa Panginoon. So, personal quiet time. Ano bang personal quiet time? At marami kasing verses ito, so diretso na tayo sa ating kasi makitingnan natin ano yung importance nito sa ating buhay. But what is the personal quiet time with God? Okay, so pag sinabi nating personal quiet time with God, it is a special time set aside each day to be alone with God through prayer, Bible reading, worship, and listening to Him. Meron na ba tayong Brad? Okay, so it is a special time set aside each day to be alone with God. So you need to set aside a certain time, no? Certain time, special time ito. Bakit special time? Because we are meeting a special, nag-minimit natin ang ating very special, and that is our God. Okay? At ang ating tagapagligtas. So minimit natin ang one God in three person, ang God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Okay, so you need to set aside. Pag hindi ka nag-set aside, ang tendency, hindi mo siya mamimit. Okay? Tayo, mahilig tayo sa alam ko yung mga iba sa inyo, schedule-oriented, lalo-lalo na sa mga estudyante. Schedule-oriented. Alam ninyo kung kailan kayo papasok, anong oras kayo papasok, kabisado na ninyo yung, para hindi kayo malate sa school, kabisado nyo na yung gaano katagal sa LRT, gaano katagal sa jeep, di ba? Okay? May mga iba, pagka talagang alanganin na, meron pang yan alam nila yung oras sa angkas. Kung ilang oras yung angkas, pag talagang hindi na umabot sa LRT o kaya medyo late na. Pero nagagawa natin ang paraan na maging on time sa ating classes, sa ating work. So, sana ganun din tayo sa Panginoon. Let's set aside a specific time, a specific place, and to be alone with God. Kapag sinabi mong to be alone with God, walang distraction. Wala yung cellphone, amen? Okay? So bakit ba mahalaga? Tingnan natin bakit mahalaga yung quiet time. So why is personal quiet time important? James chapter 4 verse 8, because we draw closer to God. Ano sabi sa James chapter 4 verse 8? Okay, James chapter 4 verse 8. Ang sabi diyan sa James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh unto you. Okay? So ano yung promise ng Panginoon dito, no? So both yan ay promise and command. Okay, promise and command. At yung promise dyan is ang command dyan is we need to draw nigh to God. And once we draw nigh to God, ano sabi sa Bible? He will draw nigh unto you. Okay, so the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na napapalapit tayo sa Kanya. Ito yung problema. Kaya hindi tayo malapit sa Diyos because we are not doing something for Him. Hindi tayo nagsaset aside. We are not drawing closer to Him. Okay? Kaya feeling mo, ang layo-layo mo. Lord, bakit ganun? Parang ang layo-layo mo. Hindi lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo. Okay? At kung gusto mong lumapit ang Panginoon sa iyo at maramdaman mo siya, then draw nigh to Him. Kaya nga mahalaga na meron tayong personal quiet time. Okay? Buksan naman natin yung Bible. Magkaroon naman tayo ng time for prayer.
Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10, hindi lang tayo nag-draw closer sa Kanya, but alam niyo isang bagay na makikita natin kapag kausap natin ang Panginoon, kapag binabasa natin yung Kanyang salita, yung challenge sa atin na makilala natin siya dyan. Sabi yan, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering being made conformable unto His death. Another thing na makikita natin sa letter B is we deepen our knowledge of Him. We deepen our knowledge with Him. Okay, we enjoy the person. No? Alam niyo kung kailan natin na-enjoy yung kaibigan natin, kailan natin na-enjoy ang isang bagay, once na na-familiarize ka na. Amen? Once na na-familiarize ka na. Yung grandiya, no? Halimbawa yung grandiya, for several years lang ginagamit yung grandiya, pwede palang umikot yung upuan nun. Hindi namin alam na pwedeng ikutin yung upuan nun eh. Umiikot pala yung upuan nun, pwede pala kayo mag-usap sa loob na magkaharap. So, pasira na yung grandiya pero ngayon lang naikot. Okay? Pwede palang magkaroon ng parang meeting doon sa loob. Parang ganito. No? Sometimes, marami tayong mga bagay sa buhay natin na hindi natin alam gaano yung function, hindi natin alam yun. No? But once you familiarize sa isang bagay at naano mo yan, the more na ma-enjoy mo eh. The same with our God. Okay? The more na makikilala mo ang ating Diyos, magugulat ka, ma-appreciate mo siya. And maraming tao, hindi nila na-appreciate ang Diyos. Bakit? Hindi nila kilala ang Diyos. Okay? Madalas nagkakaroon sila ng tampo sa Diyos. Why? Hindi nila kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos na meron sa mga bagay na ginagawa and sometimes pagka nakikita mo yung halimbawa nabasa mo yung sa Book of Job kung paano siya nagcha-challenge pero ganun pa rin siya na nagpo-protect sa'yo. Di ba imagine mo yung protection ng Panginoon kay Job? Sabi ni Satan, sige nga, di ba? Kung kakantiin ko lahat ng meron sa kanya, sige. Pinayagan ng Panginoon pero nandun pa rin yung protection pero wag mong kakantiin si Job. Tapos later on, sinabi ni Satan, sige nga kung kakantiin mo naman yung kanyang kalusugan, tingnan natin kung hindi kanya i-curse. Sige, pero hindi mo pwedeng patayin. Alam yun, isang protection doon na kung ma-appreciate natin ang Panginoon na kahit anong mangyari pala sa paligid na sometimes God will allow something pero nandun pa rin yung kanyang control. Na walang makakagalaw sa iyo unless God permitted it. Okay? So, hindi ka magtatampo basa-basa sa Diyos eh. Kung kilala mo siya. So, mahalaga yung personal quiet time. Letter C, we receive wisdom and direction. We receive wisdom and direction. Sa Psalms chapter 19, Psalms 119 verses 105. Okay, ang word of God, Psalms 119. Okay, verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dalawa yan, no? Yung lamp unto my feet, light unto my path. Pastor, ang pagkakaiba niyan, ang lamp unto my feet, yung wisdom that you need in every day. Okay, alam niyo yung lamp unto my feet, di ba pag may lamp ka, anong nakikita mo lang? Yung nasa harapan mo lang. Okay, so ibig sabihin, ito yung wisdom na kailangan natin every day. Yung light unto my path, yan naman yung light na makikita mo yung malayo, yung nagbibigay sa iyo ng makikita mo yung malayo. So ito naman yung mga decision making na kailangan natin sa mga bagay na future o kaya yung malayong yung medyo tawag dito yung mas malalim at mas malayo yung araw na kailangan natin. So ito yung kailangan natin na mga direction o wisdom sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung mga gagawin natin in the future, kailangan ng light onto my path. Sa mga decision na gagawin mo every day, kailangan mo ng lamp unto my feet. Amen? Okay? So nalalaman natin yan because of the Word of God. Okay? Nung hindi pa tayo saved, anong ginagamit natin? Nung hindi ka pa saved, hindi Bible ang devotion mo eh. Ano yung devotion natin dati? Horoscope, no? Madalas sa radyo, makikinig ka eh. Ano kaya yung horoscope ko ngayon? Ano kaya yung lucky number ko? Ano kaya yung lucky? Puro lucky, kaya ngayon. Anong mga salita natin? Good luck. No? Pero pag Christian ka na, hindi ka na sana dapat nagsasabi pala ng good luck. Dapat ang sinasabi mo na God bless. Pag meron kang papapala, hindi mo na sasabing, wow, swerte.
Ang sasabihin mo na ngayon, wow, blessing. Okay, kasi hindi, iba yung ano eh. Okay, so, paano mo ano, dati hindi natin alam yan, pero ang Word of God ang magbibigay sa iyo ng wisdom and direction. Number 4, or letter D, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Okay, sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Okay, nandiyan na sa screen. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ano yung isang mapapala natin kapag meron tayong pag meron tayong personal quiet time, we will experience the peace of God. Okay? Ito yung bagay na mahirap makuha. Ito yung bagay na hindi mo kayang bilhin. Amen? Pwede ka bang pumunta doon sa Mercury, pabili nga po ng peace of God. Okay? Pwede ka bang pumunta doon sa hardware, pabili nga po ng kapayapaan. Okay? Hindi mo kayang mabili yan. But we experience the peace of God. Sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, makikita natin na marami tayong worry. Sino dito, never pa kayong nag-worry? Taas ang kamay. Okay? Sino sa inyo ang dami niyong worry? Nagwo-worry kayo sa iluluto, nagwo-worry kayo sa, no? Di ba dapat ang dami nating iisipin mo lahat? Okay? Iisipin mo yung mga anak mo kung paano pumapasok. Pag biglang umulan, ano kayang itsura ng mga anak ko sa school, mga ganun, Okay? Tapos yung paglabas ng baby mo, paano ko kaya ito pag-aaralin ng college? Layo ka agad no? No? Tapos baby pa lang, lagod, baka ligawan na to. Baby pa lang no? Okay? Pero ang dami nating worry. Pero sino makakapagbigay sa atin yan? Ang Diyos. Ibang-iba yung ibang-iba yung, alam nyo, pwede kayong may mga iba ginagawa ganito. Pag meron tayong problem, anong madalas sa ginagawa natin? Diversion. Pag may problem ka, anong gagawin mo? Yung mga iba, iinom ng alak. Ano mga ibang gagawin? Tingnan nyo yung mga taong naninigarilyo. Madalas, pag naninigarilyo sila, anong sasabihin nila? Nagre-relax lang. Pero hindi nakaka-relax ang sigarilyo. Hindi nakaka-relax yung alak. Mas lalo kang makabahan kasi magkakaroon ka pa ng panibagong sakit. Mas nakaka-relax makinig ng salita ng Diyos. Kaya yung peace of God, just go to the Word of God. Mag-spend ka ng time. Letter E, we experience renewed strength for the day. Kaya na-experience natin ang renewed strength for the day. Isaiah chapter 40, verse 31. Kaya Isaiah chapter 40, verse 31. So kaya bang masabayan, Brad? Isaiah chapter 40. Yan. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Sino sa inyo kailangan nyo ng renewed strength? Okay, ako, one at a time. One at a time. Okay? So alam ko magtuturo ako bukas, pero hindi ko pa iniisip yun. Okay? Okay, bukas pa yun, bukas pa. Kailangan ko muna ng matulog ngayon, no? Kailangan ko muna ng kumuha ng strength ngayon. Tapos bukas ulit. Pero, alam nyo, hindi lang yung physical na katawan na di-discourage, so nanlulupay-pay. Isa sa pinakamahirap na manlupay-pay is the spiritual strength. Okay? Tingnan nyo to. Sino sa inyo kapag discouraged kayo, emotionally down, anong tendency ng katawan? Anong tendency ng katawan? Kasi yung emotion nasa loob, yung soul nasa loob, kinokontrol niya yung body. Anong tendency? Pag emotionally down ka, yung body mo down din. Kahit kumain ka ng marami, mag-stress eating ka. Kapag emotionally down ka. Dapat i-feed dapat yung sa But alam nyo bang emotion natin, yung soul natin, naka-anchor siya sa ating spirit? Kaya kahit malakas ka physically, kumain ka ng masustansya, hindi mo maramdaman yung encouragement emotionally. Why? Because we are down spiritually. Sometimes wala ka naman talagang sakit physically. Ang sakit mo, spiritually. Amen?
Men, kaya kung pinainom ka ng candy o vitamins yan para mawala yung worry mo, parang feeling mo rin, no, pag kainan mo yun, yung pala candy lang. Sa totoo lang talaga, maraming mga sakit nag-originate dahil hindi maayos tayo sa Panginoon. Emotionally or spiritually, hindi tayo maayos. But we can have the strength, renewed strength every day once na meron tayong personal quiet time. Another thing, Romans chapter 10 verse 17. Sabi sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So once na tayo ay nagkakaroon ng quiet time, anong ginagawa natin? We strengthen our faith. Okay? We strengthen our faith. Nagkakaroon tayo ng strength ng ating faith. And sometimes isang bagay na strength ng isang Kristiyano, kahit imposible, ang Kristiyano pwedeng maniwala. Amen? Okay, halimbawa, no? Pagka meron kang pray, meron kang ano sa Panginoon, you could claim. Sometimes may sakit tayo pero pwede mo i-claim sa Panginoon, Lord, kung ikaw mangangako sa akin, ikaw magpapagaling sa akin, kahit na sabihin ng doktor na taningan na ako ng buhay, no? Pero kapag ang Panginoon na nagbigay ng promise, wala. Okay? Talagang, maano mo na, tawag dito yung, sometimes magugulat na lang tayo. Kung ano hindi kaya ng medicine, hindi kaya ng ang Panginoon ang nagbibigay ng strength. Of course, gagawin pa rin natin sa medicine, gagawin pa rin natin yung natin, but ang pinaka natin is, yung anchor ng faith natin is on the Lord Jesus Christ, on God Himself. So, ibang-iba, no? Even yung mga iba nga pagka-discouraged na. And honestly, kapag discouraged tayo at wala tayong faith sa Panginoon, sometimes napakalit lang ng problema mo, pero lumalaki because you do not have yung enough strength or faith sa Panginoon. Okay? Bukang bibig natin yung word na depressed. Bukang bibig natin yung word na, anong tawag doon? Ano pa yung mga bukang bibig natin? Stress. Distress, stress, ano pa yung mga ibang stress? No? Pero sa totoo lang, okay? Pag meron kang faith sa Panginoon, mawala man sa iyo lahat. Kung meron kang faith sa Panginoon, meron ka pa ring reason to start again. Kaya ibang-iba kapag yung bang meron kang faith sa Panginoon, bang, Lord, imposible ito pero mananalig ako sa iyo. Imposible ito pero sisimulan ko ulit. Okay? So, daanan natin at ang mag-big strengthen sa atin is yung ating quiet time. Another thing, ito yung mahalaga din, no? Hindi lang natin kailangan na strength to continue, strength to have faith, yung peace of God. Ito ang pinakamahalaga sa Christian life. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa Christian life din. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. The greatest problem na meron ng Kristiyano is sin. Lahat ng problema sa mundo ay nag-originate sa kasalanan. Lahat ng negative consequences ay dahil sa kasalanan. Sabihin ko sa inyo to. Ang isang Kristiyano pag pumasok sa kasalanan, ang isang Kristiyano pag inalaw niya ang kasalanan, ang tendency, ang daming problema. Maraming problema. Okay? So I think, one of the things na para maiwasan natin magkaroon ng problema, one of the things na kailangan natin para nagpipray nga tayo na mawala yung problema natin pero dinadagdagan mo sa kasalanan. So para mawala yan, anong kailangan natin gawin? Let's pray na, Lord, guard myself against temptation. No? So another thing na makikita natin, we guard ourselves against temptation. We guard ourselves against temptation. Pag nagpipray tayo, nagkakaroon tayo ng personal devotion. I do not know kung nasubukan nyo to. Sino sa inyo nakasubok na nag-devotion kayo one time, tapos binigyan ka ng warning dun sa devotion? A certain warning. At once na may warning yan, expect it. Within the day, mangyayari yan. Pero kailangan mong guardian yung sarili mo. And one time, merong pagkakataon na nagkaroon ako ng devotion. The whole day, hinintay ko yun. Para bang binabantayan ko kung paano mangyayari o kaya para hindi mangyari ito. Then, gabi na. Kung kailan gabi na, akala ko tapos na yung araw. Doon pala atake sa gabi. Nakakuha nyo? So,
Ibang-iba eh, no? Dati believe na believe tayo sa horoscope and honestly speaking, hindi totoo yung horoscope. Imagine mo sa dami ng sinilang sa zodiac sign na yun, pare-parehas kayo. Okay? Halimbawa, mag-ingat ka kasi mamamatay ka. Eh, kung lahat ng di ibig sabihin lahat ng sinilang sa zodiac sign na yun. Sabay-sabay silang Hindi yan eh. Pero ang tiyak ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos buhay talaga pag kinakausap tayo. At itong magbibigay sa atin ng guard against temptation, against the things na kailangan natin na iwasan. John chapter 15 verse 5. Ang sabi sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. Isang bagay din na nakikita natin if we have a personal quiet time, it will encourage ourselves to be fruitful. Para magkaroon ka ng bunga. Para magkaroon ng saysay. Okay? Nabasa nyo kanina yung 5 verses? Sino sa inyo naglilinger sa kanya yung word na full of years, full of days? Itong mga tao na to, they die full of years, they die full of days. Okay? Maaring tayo ay binigyan ng mahabang buhay, pero kung walang saysay, hindi yan full of days. Okay? Anin mo yung buhay mo na everyday gigising ka, ginagawa mo yung parehas na pero wala kang pakialam sa ibang tao. No? May mga ibang tao ganitong kaisipan eh. Para walang problema, wala na akong pakialam sa ibang tao, mamuhay lang ako mag-isa. No? Pag gano'n ang buhay mo, hindi yan full of days. Hindi yan full of years. Nagkakaroon lang ng meaning ang buhay mo kung meron kang nagiging encouragement. Yung mga great men in the past, may mga great men in the past na may mga tao nga na naging missionary na very short yung kanilang years na naglingkod, and yet hindi makalimutan yung pangalan nila. Alam niyo kung bakit? Full of years. Full of days. May nangyari sa mga ministry nila. Amen? May nangyari sa buhay nila. Letter I. We experience the answered prayers. Okay? We experience answered prayers. John chapter 15 verse 7. Pag nagkakaroon pala tayo, ito yung promise ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you. Tingnan niyo mabuti ha. Mag-abide tayo sa Panginoon, yung words niya is mag-abide sa atin. Grabe yung promise, no? You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya pala walang power yung panalangin natin kasi wala tayong personal quiet time. Pastor, nagpipray naman ako. Yes, nagpipray ka. Pero kinakausap mo bang Diyos? Meron ka bang personal touch? At meron ba siyang personal touch sa'yo? Ang parang quiet time, ganito. Ang quiet time, alam mo yung prayer ng yung isang babae na meron siyang sakit na hindi tumitigil yung dugo. Tapos sabi niya, if I'll just touch the helm ng Panginoon. Yun ang quiet time na para bang, Lord, I just want to touch you. Gusto ko magkaroon ako ng ma-touch kita, you will touch me. Maramdaman ko yung presence mo sa buhay ko. Maramdaman ko na nakipag-ugnayan ako sa iyo, nagkaroon ako ng time. And ang confidence natin every time na tayo ay may ginagawa. Kapag meron tayong personal time with God. Kaya nga kung minsan, di ba, sino sa inyo nasubukan nyo yung hindi kayo nag-church, hindi kayo nag-prayer, hindi kayo nag-devotion, wala kayong quiet time, tapos sumakay ka ng eroplano. No? Tapos doon sa eroplano, wala namang clouds, biglang turbulent. Nagtataka ka bakit ang lakas ng turbulent. Tapos naisip mo, baka si Jonah ako. Di ba nakakatakot ko minsan? Yung bang wala ka sa kalooban ng Panginoon? Hindi mo inayos yung buhay mo, para bang samantalang kapag merong mga problema na ganon, tapos alam mo maayos kang buhay mo, nagkaroon ka ng personal quiet time,
nagkaroon ka ng time for the Lord sa Sunday, tapos may nangyaring problema, then sasabihin mo, Lord, alam ko naman na hindi ako kailangang mangamba. Amen? Amen? Okay, naiwan ko na naman yung bag ko no? Bible study kami kila Brother Jerry, naiwan ko yung bag ko. Hindi ko alam kung saan. Basta ang alam ko lang either doon sa conference room or ang worried ko, sabi ko baka doon sa HR room. Kasi pag doon sa HR room, ang daming tao doon, baka may nakadampot. Pero yung kaisipan na, Lord, alam mo naman yung yung alam ko naman yung alam mo yung peace of mind na alam mo pag tinights mo, alam mo na yan, then nag-pray ka na, then tulog ka na lang. Maya-maya nung may ginagawa ko dati, then sabi ko kay Sister Stella, ma'am, pwedeng pa lang check. Okay? Then maya-maya, no? Nakita, amen? So, ilang beses na yan. Sabi ko nga, ilang beses na yun. Yung sa Baguio, naiwan yung bag. Nandun yung mga gamit ko. Ang daming na pwedeng mawala. Pati ID. Pero, alam mo yung peace of mind talaga na kapag yung makipag-nig ka lang sa Panginoon, magkaroon ka lang ng time with Him, alam mo, ginagawa mo yung part mo. Okay? Kahit na may problemang malaking dumating, pag alam mo na kalooban na ginawa mo yung part mo, sabi mo, pwede mong masabi with all confidence, Lord, alam ko meron kang touch sa akin, meron kang gagawin at mararamdaman ko yung presence mo and working mo sa buhay ko. Okay? So make sure to have a personal quiet time. Okay? For number 3, how to have a blessed personal quiet time with God. How to have a blessed personal quiet time with God. Blessed kasi kunin natin yung acronym na BLESS. Okay? Acronym na BLESS. So paano ba tayo magkaroon ng personal quiet time? First, letter B, be still. Okay? Be still. Prepare your heart before God. Okay? We need to prepare our heart before God. Psalms 46 verse 10. Gusto mo maging fruitful ang iyong quiet time? Sabi diyan, be still and know that I am God. Ano ibig sabihin ng be still? Okay? Tahimik ka lang, no? Magkaroon ka ng katahimikan, personal quietness. Alam niyo yung be still, nakita ko yung nakakita na kayo ng yung pugo? Yung ibon, ibon. Baka ibang pugo ang nasa isipan niya, no? Yung ibon, yung quail. Yung quail, nakita ko ang time na nandun kami nasa province ako, nakita ko siyang tumakbo, so hinabol ko yung quail. Ang nakakatuwa doon sa quail, ang isang strategy ng quail, kasi ang quail hindi, ibon siya, tama no? Ibon siya pero hindi siya lumilipad. Okay? hindi rin mababa ang lipad ng quail. Parang lang talaga. Siya tama, medyo may lumilipad din yata na mababa, pero most of the time tumatakbo siya. And one thing na ko doon sa quail, kasi ang quail, ang kulay niya, yung dark brown saka, combination ng dark brown saka light brown. So hinabol ko siya, tapos alam ko kung saan siya huminto So tapos naglakad din ako, nang huminto siya, naglakad lang ako. Tapos hindi ko siya tinitingnan. Ano yung ginawa ng quail? Lang siya, naka-still lang siya. Hindi siya kumikilos. Kasi yun ang pinaka-strategy niya. Tawag dito yung camouflage. Okay? So, habang hindi ko siya tinitingnan at nakatingin lang siya, hindi siya nag-move hanggat hindi ko siya tinitingnan. Pero nung tinignan ko na siya, takbo ulit. Okay? So, kahit na napakaliit nun, ang bilis tumakbo, hindi ko na hinabol. Kaya lang, natuwa lang ako sa kanya na para bang, alam ko nandiyan ka lang sa paanan ko Alam ko nandiyan, magkatabi lang tayo, nakatingin ka sa akin. Pero, yung bang, maramdaman mo yung niya na, para hindi ako atakihin ng predator, kailangan matuto akong tumahimik. Okay? And one thing na problema natin kaya hindi tayo nagkakaroon ng fruitful na quiet time, hindi tayo matahimik. Amen? Hindi tayo matahimik. Bakit? Kasi nagre-ring palagi yung cellphone. May notification alert. Amen? Uy, dumating na yung parcel ko ganun na notification, something na iba-iba And honestly, even hindi lang sa cellphone. Sa bahay,
Kaya nga, yung word na be still dito, we need to set a specific time and place na walang distraction. Free from distraction. Kailan tayo magdi-devotion? Kailan tayo dapat magkaroon ng time with God? Yung lahat tulog pa. Amen? Okay, kung ikaw ay yung nanay, of course, hindi ka na makakapag-devotion pag gising na yung anak mo. Magluluto ka na ng pagkain, kailangan mo na yung preparation, wala na yan. So kailangan unahan mo na yung time na early in the morning. O kaya bago matulog, magkaroon ka na no. And specific place na walang distraction, tanggalin mo yung cellphone. No? Pag di na magkaroon kayo ng personal time, ilang oras lang, ilang minuto lang yan. Okay? So make sure na subukan mo namang walang cellphone. Challenge kaya, no? Subukan mo yung challenge na, Sino sa inyo nagtanggal ng mga apps o kaya something na alam mong nakakaano sa iyo? Dahil dun sa preaching na yung saturated by the mind that's saturated by the world. Kaya alam niyo ang laking bagay, no? Tinanggal ko yung Facebook doon sa cellphone ko madalas kong hawak. Ang laking bagay kasi parang hindi ko na nga siya naalala palagi eh. Kasi dati, pag wala kang magawa, anong gagawin mo? Cellphone, titingnan yung Facebook. So para hindi tayo ma-distract, be still. Walang distraction. Sa Mark chapter 1 verse 35, it must be a solitary place. Ang sabi niya dyan, he departed into a solitary place and there prayed. Okay? So maganda solitary place. Walang distraction. Letter L. Letter L, listen. Listen. So read and reflect on His Word. Bagamat ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, pero meron kang yung spiritual ear na nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8, ang pinakamahalaga ditong word is meditate. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Pagbulay-bulayan mo, pag-isipan mo. Sana ang meditation natin sa buhay natin is hindi yung laro na iniisip mo. May mga ibang nasa isipan eh. Alam niyo yung pa lang, yung hindi pa nakakauwi sa bahay, hindi pa tapos yung school, ano kayong gagawin ko dun sa yung game ko? Ano yung strategy ko ngayon para manalo ako? Sino sa inyo nasubukan yung na-addict sa game? Okay? Kahit mga chess nakaka-addict no? Sino sa inyo na-addict sa chess? Okay? Pag na-addict ka sa chess dati, pag nag-chess kami, kung minsan wala nang kainan. Okay? Pero ang dyan is, you need to meditate. Hindi yung mga ibang mini-meditate yung crush. No? Yung bang wala nang nasa isipan, lahat na makita niya, ay kamukha siya ni Nakakita na ay kamukha siya ni ganito. Lahat na lang kamukha. No? Tapos nagsaing ng bigas. Bigas kasi hindi hinugasan. Walang tubig, kaya yun. Hindi bigas ang nangyari, kape. Amen? Okay? Sa sobrang kakaisip, no? Sometimes, ang minimeditate mali. Pero sabi ng Biblia, dapat i-meditate mo day and night. Kaya maganda to, no? Why not gumawa ka ng na yung isusulat mo yung isang verse, babasahin mo. O kaya isang bagay na nag-speak sa'yo, babasahin mo. Alam mo yung hindi mo memorize mo yan sa kakabasa mo, pero at least hindi mawawala sa isipan mo yung verse na yon. And something that will bless your heart kapag nagme-meditate ka sa salita ng Diyos. Nehemiah chapter 8 verse 8. So they read in the book of the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Ganito ang isang natin dito, no? Of course, hindi natin maintindihan. Sino sa inyo naintindihan nyo lahat ng binabasa nyo sa Bible? Hindi natin naintindihan yan, honestly. Ako personally, marami ako hindi pa, tinitingnan ko yan. Nagsasearch ako kung paano ko maunawaan yung mga ilang mga verses na maraming but hindi mo namang babasahin to the point na for the sake na mabasa. Pag nagbasa ka, try to understand something. Kahit isa lang maintindihan mo. Kahit konti lang maintindihan mo.
But at least meron kang naintindihan. Ito ang isang way para maintindihan mo at ma-appreciate mo. Kumuha ka ng ballpen. Okay? Kumuha ka ng ballpen. Mag-try ka na magguhitan mo. Ako may ballpen ako na yung meron ako malaking Bible sa bahay yung tag dito yung wide margin. Tapos meron akong ballpen na specific lang na yun kasi gusto ko yung pag ginuhit ko sa Bible, hindi ko masusugatan yung Bible. Dapat medyo smooth yung pagkakasulat, madaling iguhit, tapos wag namang masyadong makapal, baka ma-erase mo yung, di ba, yung pag sa sobrang kapal na guhitan mo sa gitna, hindi mo na mabasa yung word. So dapat medyo lang. O kaya, kung gusto mo, highlighter. Pero alam nyo, kapag natututo kayo na nag-highlight kayo, nag-ano kayo, in some way, mayroon kayo maalala. At kagandahan nito, pag personal Bible mo yon, tapos naalala mo yung pag binuklat mo, alam mo, naguhitan ko yun eh. Mababalikan mo ulit. Okay? And you can understand something. Huwag mong pilitin na may maunawaan. Huwag mong pilitin na maunawaan lahat. At least meron kang maunawaan kahit konti. Pakonti-konti yan, pakonti-konti. Basahin mo lang. Okay? So, you need to prepare your heart to listen. Hebrews chapter 3 verse 15, Hebrews 3:15. Ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15, while it is said, today if you will hear His voice, okay, harden not your hearts. Kaya kung minsan hindi tayo nagiging fruitful kasi matigas yung puso. May pusong bato, no? Okay? Matigas yung puso, ayaw makinig. At ito isang bagay, no, kung minsan, ayoko mag-Bible reading. Bakit? Kasi alam ko na yung sasabihin ng Panginoon eh. Grabe, no? Talaga intentional na ayaw makinig. Pero mas maganda yung makinig ka. Prepare your heart to listen. Letter E. So be still, listen. Letter L. Letter E, engage. Engage. So response through prayer. Sabi dyan, ask God for wisdom to understand His Word. Sabi ko nga, hindi natin maintindihan pa lahat. Pero ano yung promise ng Panginoon sa James chapter 1 verse 5? If you lack wisdom, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upgraded not, and it shall be given him. Okay? Kung hindi mo maintindihan, huwag kang ma-discourage. And by the way, huwag kang ma-discourage sa King James. Kahit mahirap ang King James, sabihin ko sa inyo, mas safe pa rin ang King James. Okay? Hindi natin tinataas na masyadong but para sa akin, lalong-lalo na as a preacher, mahirap bumalik sa original word ng Hebrew sa Greek kung hindi King James ang hawak mo. Pangalawa, maraming nawala talaga sa mga ibang at sabi ko nga magkakaroon ako na tag dito yung para sa King James din, no? May pagkakataon na mag-preach ako about sa Bible. Why we read King James version, hindi ibang version. Okay? So, huwag ka madi-discourage na lang. Pag-pray mo lang, Lord, Old English ito, hindi ito yung nakasanayan kong English, o hindi ito Tagalog, mas maintindihan ko sana kung Tagalog. Pero sabi sa Bible, if you lack wisdom, ask of God. Okay? Ask of God. Okay? Sabi dito, hindi lang yung wisdom, kundi ask God to search your heart. Ang isang tunay na mayroong yung gusto mong maging fruitful, yung iyong quiet time, ask God for searching. Psalms 139, ito yung sinabi ni David. Psalms 139 verse 23 and 24, search me, O God, and know my heart, try me and know my thoughts. Kaya anong kahalagahan kapag nagpapasearch tayo sa Panginoon? And see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Alam nyo, pag nagpapasearch tayo sa Panginoon, you admit na mayroong problem. Okay? And sa isang bagay din, kahit walang problema, search ka pa rin. Magpa-search ka pa rin. Kasi merong isang tamad na sabi niya, bakit ko palilinisin? Dudumihan nyo naman. No? Ano yung ng tamad? Bakit pa ako magwawalis? Madudumihan din yung sahig. Okay? Bakit ko palilinisin niya madudumihan din? Tama nga naman, no? Pero, pag pinabayaan mo isang bagay, mahihirapan ka nang alisin yung nakadikit.
Pag ang damit, hindi mo nilabahan agad, kahit gaano kamahal yung damit na yan, hindi na maalis yung pekas. Pekas ba ang tawag doon? Yung mancha, yung itim. Okay? Pagka yung ano, alam niyo ang kagandahan ng palaging nililinis? Pag palaging nililinis, madaling linisin. At pag palaging malinis, ang gandang tingnan. Sige, subukan mo. Kung ikaw yung tao na gano'n ang kaisipan, bakit ko palilinisin? Madudumihan din lang. So bakit ka pa maliligo? Madudumihan ka rin lang. Huwag kang maligo. Okay? Sige na, tignan natin, isang linggo, isang buwan. Huwag kang maligo. Ewan ko lang kung anong pakiramdam, no? Siguro darating yung panahon na, Pastor, okay na. Wala na akong pangamoy. Sanay na. Pero, ibang-iba pa rin yung palagi nililinis. So maganda yung, Lord, search my heart. Search my heart. See if there be any wicked way. Lord, palagi mo ko ano. At kapag ikaw ay very sensitive, sabi mo sa Panginoon, Lord, paluin mo ako kung kinakailangan. Lord, alam niyo, ibang-iba pa rin. Na healthy ka, no? Ephesians chapter 3 verse 16. Ipag-pray mo sa Panginoon that God will strengthen you. Okay? That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with His might by His Spirit in the inner man. So, pag nagpipray tayo, nagkakaroon tayo ng personal quiet time, alam mo na hindi mo kaya. For example, meron kang mga dinidil na problem. Sino sa inyo may dinidil kayong behavior sa sarili nyo? Okay, Lord, meron akong behavior na hindi ko gusto. Alam nyo, maganda yan kapag meron tayong pag-aamin. Then, pag nagsasabi ka, Lord, tanggalin mo itong kung area na to na, dito yung area na mga bagay na behavior ko na ito. Then, anong sasabihin mo sa Panginoon? Lord, strengthen me. Strengthen me. Kung halimbawa wala kang kaamor-amor, wala kang yung tao na ang tawag nila tuod, manhid kasi walang pakiramdam. Then sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko na maging sensitive ako. Na makita ko yung need ng iba, na makita ko yung nararamdaman ng iba. Magkaroon ako ng compassion sa iba. Amen? Okay, pag-pray mo yun. Okay? Tapos magulat ka na lang. Baka sa sobrang compassionate mo, pati sa hayop, nahilig ka na sa hayop kasi very compassionate ka na. Lahat na makita mong aso, inampun mo. Amen? Okay? So, iibayin ng Panginoon yung buhay mo eh. Letter S, submit. Okay? Submit. So, obey what God teaches. Ang sabi sa James chapter 1 verse 22, be doer of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, maging wag lang tayong tagapakinig. Be doers. Be doers. Pag may narinig ka, i-apply mo. Pag may narinig ka, i-apply mo. Okay? Ang Panginoon ganito. Ang gusto ng Panginoon, sumusunod ka one step at a time. One step at a time. Okay? Kung may nabasa ka, simulan mo. Okay, last time nagkaroon ng fellowship with the pastors sa Batangas. Then sabi ng isang pastor sa akin, Pastor, thank you dun sa tinuro mo about sa may finances. Ang sabi niya, natapos na namin yung credit card ng asawa, yung nabayaran na namin yung credit card ng asawa ko, yung sa akin na lang. Ang sabi niya, ang laking bagay pala. Ang laking bagay pala. Alam niyo yung para bang, pagka nasubukan mo ang Panginoon, di ba, pag may tinuro sa'yo, narinig mo sa preaching, narinig mo sa devotion, just apply one truth at a time. One truth at a time. Huwag mong mamadaliin. Pero one truth at a time, sabihin ko sa iyo, meron ka may encouragement ka din. Later on, Lord, ano uli yung matututunan kong truth? Lord, ano uli yung susunod na truth? Nagiging excited ka sa truth kasi ganito yon. Bakit ka bibigyan ng another truth ng Panginoon kung yung truth na binigay niya sa iyo ayaw mong sundin? Okay? Diba? Kailangan pa muna. Sasabihin ng Panginoon, sige, matuto ka muna dyan.
Okay, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Alam ko paborito natin ito. Pero ang sabi dito, we need to trust God. Trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. During the personal quiet time, may sasabihin sa iyo ang Panginoon, magtiwala ka lang. Alam yung isang bagay na kailangan mong gawin? Tulungan mo yung, pag-pray mo ang sarili mo na hindi ka mag-lean sa understanding mo. Madalas ito yung naririnig ko sa tao. Ito yung alam ko. Ito yung experience ko. Ito yung parang palaging yung bukang bibig niya yung mga bagay na yung galing sa kanya. Pero maganda yung ito ang sinabi ng Panginoon. Okay? Maaring mali yung lahat ng ginagawa ko dahil ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Then later masasabi yung Panginoon, patawad. Kandami kong pagkakamali. Okay? Nasubukan nyo ba yung isang bagay na may ginagawa ka? Nakita nyo bang isang tao na yung expert sa isang bagay? Pag expert ka sa isang bagay, di ba? Ang bilis niyang kumilos. Tapos ikaw wala kang kaalam-alam, anong gagawin mo? Di ba puro palpak? Amen? Amen? Halimbawa, wala kang alam sa karpentero, pero ikaw ang nagkarpentero sa bahay nyo, di ba? Di ba ang ganda ng bahay mo? No? Kung minsan wala sa lugar yung, no? Nagawa na lahat tapos saan ko ilalagay yung kuryente? Patay. So, nakalabas lahat ng kuryente. Pero yung mga taong expert, alam nila yan. Alam nila kung paano magsisimula, alam nila yung Then magugulat ka, ang bilis nilang kumilos. Then para bang ganito ang sinasabi ng Panginoon, alam ko na lahat, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Ang problema, ayaw mo magtiwala. Ang dami mo ng tinesting yan. Nagkamali-mali ka na. Pero sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang kasi. Amen? Kasi mahirap magtiwala sa Panginoon kuminsan, no? Dadaan ka sa Red Sea. Amen? Okay? Meron akong book nandyan, hindi ko pa nababasa, yung Red Sea Rules. Saka Jordan River Rules. Amen? Hindi ko alam kung para saan yung mga na yun. But I pray na meron akong something na matutunan doon, may preach ko someday. May mga rules tayo na sasabihin ng Panginoon, you need to go through sa Red Sea. Jordan River ang pinakamagandang daan. Amen? Okay? Ang pinakamagandang place, Hebron, kung saan may giant. Pag sasabihin mo, Lord, hindi ko kaya yan. Trust in the Lord with all thine heart. And then lastly, na S, share. So let your life reflect God's truth. Okay? So, i-reflect mo yung God's truth. Bakit share yan? Because you need to let your light shine before others. Okay? Let your light shine to others. Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang application palagi is palabas. Application palagi, okay? Ang isang tao na may personal quiet time, makikita at makikita ng iba. May changes sa buhay niya kasi makikita yung truth sa buhay niya. 2 Corinthians chapter 3 verse 2, and lastly, 2 Corinthians chapter 3 verse 2, we are epistle written in our hearts, known and read of all men. So remember, our lives are read by others. One of the greatest epistle maliban sa salita ng Diyos is our life. So be an example. Be an example. Okay? Si Pastor Randy Demoville, gumawa siya ng isang book about parenting. At gusto ko makabili nung book na yun, yung parenting. Tapos doon sa picture niya, sabi niya, may picture siya ng kanyang asawa, tapos yung mga anak niya, tapos mga apo, madami ng apo. Pero sabi niya sa akin, nung tinanong ko siya regarding sa kasi meron din siyang book about dating. So meron na ako nun. Yung isa na lang, yung parenting. Pero, ang sabi niya ito, ang hirap magsulat ng book about parenting hanggat hindi mo pa napapalaki ang anak mo.
Kasi pwedeng marami kang tsuri, pero kung hindi mo pa proven at nakita yung ano na kung paano naman napalaki ng maayos, then ang hirap magsulat nga naman. At sabi niya, ngayon magsusulat ako dahil malalaki na yung mga bata, meron na silang anak. At ngayon, hindi pa siya pwede makapagsulat ng grandparenting. Sa apo naman. Pero at least, meron siyang nakitang bagay na tawag dito yung ah, pwede niyang isulat sa parenting because nakita niya sa buhay nila mag-asawa sa biyaya ng Panginoon. Okay? So pag-pray natin, no? Pag-pray natin yung personal quiet time natin, it is done in secret, it is done alone with God, but at the end, it will be read by all men. Kasi yung buhay mo, makikita nila may changes. Na may isang masasabi nila someday, pag nakita nila, anong meron dito sa tao na to? Itong tao na to, meron siyang, kahit hindi mo pa kilala yung tao, masasabi mo, meron itong matibay na personal relationship, fellowship with His God. At babalik ka doon sa personal quiet time with God. So, ang encouragement ko, I pray na simula ngayon, kung hindi mo siniseryoso yung personal quiet time, na magkaroon ka ng specific time for Him. Bible reading, meron kang babasahin ng salita ng Diyos, tapos magpipray ka, tapos kung ano yung mga truths. Siguro tingnan ko na lang kung baka magkaroon ng part 2 yan para dun sa paano mo yung ano yung mga practical naman na side na paano ko gagawin sa aking personal quiet time. Okay? Sige, so tayo po'y manalangin. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon lang tayo ng closing prayer. At karoon tayo ng invitation. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we have our invitation. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom Panginoon at yung heart Panginoon to reply, to respond sa iyong salita. Talahin ko po Panginoon na ang bawat isa po ay may encourage namin to have a personal quiet time na meron kaming, hindi lang po dito sa church Panginoon. Because we know Panginoon kapag nagkaroon kami ng personal quiet time with you, even ang aming pagtungo sa church will become consistent, magkakaroon kami ng init sa pakikinig na inyong salita. At alam namin Panginoon na marami kaming mga bagay po na matututunan pa. It will be a real blessing or great blessing to us. At alam po namin, Panginoon, na mag-grow kami dito. Maraming pong mga blessing na ma-experience namin at ang working niyo po, Panginoon. Lalong-lalo na the more na makikilala ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. So samahan niyo po kami as we have our personal, ang aming invitation, Panginoon, sa during the invitation, tulungan niyo po kami, Panginoon, na gumawa po kami ng pagpapasya. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong habang tumutugtog ng ating pianist, hindi ko alam kung anong pinangusap sa atin ng Panginoon, but I pray na i-desire natin. Let's desire, Lord. Hindi pa ako ganun kapamilyar sa Bible. Hindi pa ako ganun kapamilyar in prayer. Pero gusto ko magkaroon ng personal quiet time. Gusto ko magkaroon ng personal time na makikipag-usap ako sa iyo, Panginoon. Yung siseryosohin ko. Okay? At alam ko na marami sa atin busy, may mga work tayo, pero wag natin gamitin na excuse na wala tayong time sa ating tagapagligtas, wala tayong time sa ating lumikha. Wala kang trabaho, wala kang kalakasan kung wala ang Diyos. So unahin natin siya. Hayaan mong malumago ang iyong fellowship with Him. Okay? I pray na makarinig ako ng mga testimony someday. Testimony how you have a good fellowship at kung ikaw ay meron ng personal quiet time, pagigihin mo pa. No? Pagigihin mo pa at lalo paglaliman ng sarili mo sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At kung ikaw ay kung meron man tayong mga bisita dito o may attender tayo na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, ang kailangan mo ang Panginoon Jesucristo.
hindi ka magkakaroon pa ng personal quiet time with Him na makakausap mo siya kung personally wala ka ring personal relationship. Ang unang panalangin na pakikinggan niya sa'yo na napakahalaga ay ang panalangin na gusto mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas. At gusto niya magkaroon ng personal relationship sa'yo. Kaya kung gusto mo, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Okay? Meron ba sa atin? Meron ba? So church, pray tayo, no? Ano tayo? Personally, let's improve our personal life, spiritual life by having a personal quiet time with our Creator, our Savior, our friend, our Lord, our Master. Amen? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Maraming salamat po. Dahil kayo po, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng spiritual strength, spiritual na knowledge. At Lord God, I pray na patuloy kayo po, Panginoon, ng mag-encourage sa amin, Panginoon, to do what is right. At I pray na lumago po, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Lord, sa pamagitan ng personal quiet time, pwede kami mag-grow spiritually at ito po ay makatulong sa amin, sa aming personal din na pagdidisciple ng mga ibang tao. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po namin magiging natural sa amin ang pagkakaroon ng desire to do what is right, to do yung mga bagay na importante kapag wala po kayong personal touch sa amin. Lord God, I pray na every day we will experience your personal touch through quiet time. At tulungan niyo po kami, Panginoon, para may strengthen namin, Panginoon, at maging consistent sa aming prayer time o sa aming personal quiet time. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.